pertaining to online gaming, only pertaining to isabong, ito talaga po ang naging challenge ng PNP. Maliban sa blocking, because we cannot do arrest. Dahil wala naman talagang batas na nagsasabi na online gaming ay illegal. Kasi ang nangyayari minsan, may mga nahuhuli kami, including our CIDG, pagdating ng time, pagdating sa filing cases, nadidismissin ang kaso. Ang ginagawa lang talaga namin po at present, Mr. Chair, Mr. Chair, personally, I think I do not understand why it will be difficult to stop illegal isabong. Nasa panahon na ho tayo ng artificial intelligence. We understand that the social cost of isabong is too high. Yung mga tao, even mga bata, pinuubos sila yung pera nila, nagkakautang sila, yung mga asawa, hindi na nadadala yung mga sweldo na sa pamilya na dahil sa isabong pa lang naubos na. And we've experienced a lot of suicide. The panahon na open pa ang isabong. Again, the social cost, Mr. Chair, is too high. Binabalik ko ito, bakit hindi? Number one, andyan yung telcos. Ibig natin sabihin, hindi kaya ma-screen, hindi kaya mahinto ng mga telcos, itong mga illegal sa mundo, hindi nila kaya na namin. Para sa akin, telco ano ko yan. Meron na tayo yung OSINT, Open Source Intelligence. That system, pwedeng gamitin ng PAGCOR, pwedeng gamitin ng anti-cybercrime group ng PNP. Alam mo, let me share you a small, simple story. Yung OSINT, mga kaibigan, kunyari tinitira ka sa internet, marami sila pinapakita ng video sa'yo. By using this OSINT system, hahanapin niya yung mga videos there sa internet kasi tumitira sa'yo. Automatic kinukuha niya na nawawala yan sa system. Nawawala yan sa web. The cybercrime group, the PAGCOR can use that. The telcos understand this. So hindi pwede sabihin niya natin na hindi natin kaya ito kalokohan yun. Would like to reply, General, before I ask telcos. sir, we are actually using the USENT naman. Ginagamit naman namin yung open source intelligence sa namin lang. I'll just try to make an example na online gaming, wala kasi actual betting doon eh. Walang money involved. So I think there is, if we really want to include this in our law, kailangan palitan natin yung actual na may pera. Kasi sa online games, walang pera na kapalit eh. What is provided in Presidential Decree 1602, pag sinabi mong illegal gambling, meron talagang actual betting na nangyayari. Kaya nadidismiss ang kaso sa pagdating. Na may nagawa naman tayo, may case naman tayo kung nasuha natin online gaming. Pero sa level ng prosecution is nadidismiss din. Mr. Chair, if that is the case, ibabalik ko sa telcos, no? Then yung mga betting stations, yung mga betting sites, they use payment methods like GCash, PayMaya, Alipay. Then yun, pwede natin ipatawag yun, Mr. Chair. Let's make use of that in this congressional inquiry. Kasi may kita mo naman eh. By using AI, pag nakita nila na yung isang payment system tumatanggap ng say 50 pesos o 100 so many times in a minute, that means may nangyayaring betting dyan. Imposible hindi. So we can ask them, we can question them if we need to, stop them if we have to. Otherwise, Mr. Chair, kung hindi natin gagawin ito ng paraan, masisira talaga yung basic fiber of our society. Masisira talaga yung pamilya natin, Mr. Chair. Mr. Chair? Yes, ma'am. For I allow Congressman Panchapelli to
Representative Ambrosio C. Cruz from the 5th District of Bulacan, Representative Maximo Guaidalo Jr. from the Lone District of Mountain Province, and Representative Gus Estamonti from the 2nd District of Parañaque. And Chairman of the Committee on Franchise. Good morning. Yes, Mr. Chair. Thank you. Just to follow up on the questions of Congressman Gomez, I think it's very frustrating lang for us, especially with Congresswoman Pancho, na parang hindi na ba napakahirap hintuin ito, na madali lang naman po talaga hintuin kung seryoso po tayo. But my question is, PNP, may mga listahan po ba kayo ng mga sakuan na alam nyo may camera? Kasi nabanggit po sa interno. Yan. Yung concept na ginagamit po namin, sir, is yun yung mga gumagamit ng online gaming na My question is yung mismo po sakuan. Ilan po bang sakuan na nag-operate sila at alam nyo may camera sa loob? Do you have a list of inventory of We will check po, Mr. Chair, kasi I think it should start from there. Because Mr. Chair, lahat naman po na sakuan is ang na-approve naman po nito ay LGU, lahat ng local government officials. Ngayon, nagsimula itong camera, especially nung pandemic. No? And now, since may camera na, napakadali po kasi na i-stream na lang po yun. But pwede pong palusot pa rin na hindi naman kami i-stream, yung camera lang is for the protection of the sakuan. But nevertheless, kung Delco, from Bancor, PNP, imposible kung hindi natin malaman kung saan mismo nag-venue ng mga online na sakuan na po ito. Okay? Because, naniniwala rin po tayo, I mean the challenges sa PNP, na wala po talagang batas na pinagbabawal. Po, wala pa. So, nahihirapan kayo manghuli. Pero, ang isa po rin na pwedeng paraan dito ay pag nalaman na po natin na may camera at sinistream yun, pwede na po natin ibatanggal yun para itigil yun. Hindi naman po pwedeng magbuwas sa walang pimulang po tayo dahil ang online isa po talaga ay nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Lalo na po wala pong regulasyon po ito. Kahit po mga bata pwede lang po pumusta, OFWs pumupusta lang, at nauubos sa wala pinapadala sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So this is a very serious matter. Alam ko marami pa pong kakulangan, pero hindi po ito pwedeng rason lang na hindi po natin makasuhan ng illegal gambling, kundi pwede po natin pahirapan ito mga nag-online isa po ito. Kasi napaka-imposible kung hindi natin malaman mismo kung saan po yung lugar. Lalo na kung alam ng local government units, alam ko po yan, dati rin po ako mayor, dating mayor rin po si Congressman Gomez. So alam po namin ang nangyayari sa aming bayan. But if we are very serious enough, and may congressional inquiry na, I think even the PNP, even Bancor, even other agencies are held liable para po mahitulan po ito. So, kailangan po namin i-submit nyo po rin po sa committee, if I may, Mr. Chair, all the data na pwede pong makuha ng PNP sa bawat bayan ng mga sakuan na meron pong video cam sa loob po ng sakuan. Thank you, Mr. Chair. Yes, Congressman. Mr. Chair, can I just make a follow-up with the statement of Congressman Condevella? Mr. Chair, tama po yung sinabi ni Congressman Condevella na napakalaki ng role ng PNP sa apprehension or sa panghuli ng mga illegal na sabong. Kung bibilangin po natin, well, kung iisipin natin, sa buong Pilipinas, lahat yan mayroon regional directors, may provincial director, may mga chief of police sa lahat. And all over the country, there are about 1,493 municipalities and about 149 cities. Ang batas natin sa cockfighting, binibigyan lang ng isang lisensya ang isang munisipyo with a population of below 250,000 people. If more than 250,000 people, pwedeng dalawang ibigay na maximum sa isang syudad. So, tama siya sabi ko ni Congressman Condevella, kung talagang gusto, hanapin ng polis yung mga cockfighting na yan.
yung mga bench niya, madali hanapin yan. Lalo-lalo na kung titignan nila kung sino yung mga may camera. Dahil napakahirap, Mr. Chair, na mag-operate ka ng illegal na cockpit tapos lumalapit yung mga parang pero walang sumusugal sa loob. Would you suggest, Congressman Totebete, that not allow the recording of couples? Para hindi magamit yung laban sa certain couplet. Yung kasi yung ginagamit nila, di ba? Well, sa atin kasi, Mr. Chair, pag lumayari kasi ng San Juan, siyempre siya rin bahala. But ako lang tayo, pag sinistream yan eh. So, ang hinihingi ko lang po sa ating kapulisan, sino po ba yung mga sabungan na may camera, siguro inventory. I think, sir, sa PNP, kaya-kaya ito in 1 week's time, can submit to this committee right away. So if I may, Mr. Chair, can we direct the PNP to submit yung lahat ng inventory natin ng mga sabungan per area, kung sino po may video. And from there, kasi Mr. Chair, doon na natin makikita sino ba nag-streamline. Malulungin po na po yun. Nag-streaming na at nagpapataya na eh. So, kasi ngayon, sa report ng Factor, Mr. Chair, nasa 3,000 plus ang website. But, Let's ask if they have the records of all the, they have a list of all the couplets in the country. Not in our office, sir, but we will coordinate with our Directorate for Operations because they are the ones, but we will refer this matter and we will submit. Because the agency, the proper agency who oversees the operation of couplets is the Games and Amusement Board. Pero andyan bang iskap, representative from government yan? International. Then we'll ask the representative of the DILT. actually, Mr. Chair, if I may, kaya pinakausap na natin po yung PNP because, as Congressman Gomez said, lahat po yan may may COP, Chief of Police, sa bawat munisipyo. So hindi po imposible na makita ng mga police natin kung may camera po doon para ma-shorten lang yung list. It's not that binabawal lang po natin yung camera sa loob. But we want to find out yung sa 3,000 na website na yun, saan po sila mismo nag-operate? Kasi kung wala naman pong sabong, di wala pong online sabong. So kung malaman lang po natin yun, at mas mapipinpoint na natin kung saan talaga mismo na nagkakaroon ng video, during sabong at nagpapataya po sa online, na which is yun po ang pinagbabawal po ng ating platform. Habang wala pa po tayo nagagawa po batas.